So magandang hapon mga kababayan. Nandito na po tayo ngayon. Papunta na po tayo ng Konsolasyon mga kababayan. Magko-comment po tayo mga kababayan sa ating mga butihing mga senatorial candidates. Kung ano sa palagay ninyo, mayroon ba silang matatamaan dito? Mga kababayan. By the way mga kababayan, kung hindi ka pa nakapasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman, palike and share ang ating video para naman madagdagan ang ating mga subscriber. Para madagdagan ang ating mga subscriber mga kababayan, madagdagan ang ating mga subscriber mga kababayan. So kung hindi pa ka naka-like, like naman, pa-like and share, then subscribe naman sa ating mga munting channel, mga kababayan. By the way mga kababayan, napakainit ang issue ngayon. Local politician, national politician, iba-iba ang kalanglayunin na sila daw ay tumulong para sa tao daw sila. Dahil hindi pa sila nanalo mga kababayan. Yun ang totoo mga kababayan, dahil alam nila kung ano ang kahinaan ng taong bayan. Ang kahinaan ng taong bayan, ito ang mga pangako na mga politiko na ikaw lamang ay gagawin lamang ng mga promise para lang sila manalo. Di ba? Okay lang itong mga local politician kasi alam mo naman sa probinsya hindi naman sa ganun kalaki ang sahod. Di katulad dito sa syudad na malaki talaga ang mga sahod ng mga konsihal na congressman. Especially na itong congressman, di ba? Itong local sa probinsya, sasabihin natin na voluntary service. Voluntary service. Aywan ko ba sa palagay ninyo kung magkaano ang sahod ngayon sa konsihal sa probinsya? Noon nagdepende lang yan sa income ng iyong barangay. Pero ginagawa yan ng batas. Aywan ko ba kung magkaano 7,000 sa province. Bakit hindi? Kaya nagkaganoon mga kababayan, magkakaroon ng korupsyon kasi walang batas kung magkaano talaga ang sahod ng congressman. Kung mayroong sahod ng congressman, napakaliit naman. Hindi bagay na gagastos siya sa buong kanyang nasasakupan. Hindi bagay. Sasabihin mo 5 pesos per head ang gagastuhin mo. Ano bang itong kumilik? Para itong anong ibibigay mo, alam mo naman ang tao. Saka ngayon mamahalin mga bilihin, hindi 5 pesos lang ang budget mo sa bawat tao. Kaya magkakaroon ng corruption dahil dyan pa lang sa budgeting sa pagtakbo ay napakalaki na ang gagastusin. So paano naman ang sahod mo, maliit naman. So hindi talaga bagay na gagastos ka ng 3 milyon sa inyong kung ikaw congressman, tatakbo ka, gagastos ka ng 3 milyon, 5 milyon, tapos ang sahod mo sa buong 3 taon hindi abot ng 3 milyon. Ano ka, sinuswerte? Talagang babawi yan sila, di ba? Kung ikaw businessman, papayag ka ba? Gagastos ka ng 5 million tapos yan sahod mo hindi aabot ng 5 million sa buong 3 taon. Kaya dyan nagkamali ang ating pamalaan mga kababayan. Dyan nagkamali. For example ngayon mga kababayan, tatakbo kang congressman, ang sahod mo ay 5 million sa 3 taon, tapos gagastos ka ng 3 million o may 1 million ka, di ba? Kasi hindi naman magbibigay pa ka ng tulong sa mga tao. Bibigyan pa mo yan sila ng tulong. Kasi politician ka, manghihingi at manghingi talaga yan sila. Di ba? Tapos gagawa ka rin ng batas
Kung magkakaroon ka man ng mga discrepancy sa iyong gastusin, ay bibitayin ka. Diyan ang tama. Padaya, tuloy lang kayo mga kaibigan sa pagpapanood nito. May mga bagay-bagay pa ninyong makikita mga kabayan. Ito, malapit ng Pista Miss Consolasyon. Yan mga kabayan. Mga bini-bini konsolasyon. Yun ang totoo mga kababayan. Di ba? Konsihal ka sa iyong barangay. Gagastos ka ng 200, 300,000. Tapos ang sahod mo lang sa 3 taon, hindi aabot ng 300,000. Nakapangutang ka pa. Inutang mo yung pera sa gagastusin kasi alam mo na mananalo ka. Ngayon, pag hindi ka nanalo, tabla ang pera mo, di ba? Diyan tayo nagkakamali mga kababayan. Diyan talaga nagkakamali ang isang politisyan. Kung gagastos ka naman ng 300,000, 200,000 sa eleksyon, paano naman yan ang babawi ang gagastos yung pera mo? Paano naman yung pera mo? Hindi ka babawi. So, ibig sabihin, ang serbisyo talaga ng isang politiko ay voluntarily talaga. Voluntarily talaga mga kababayan. Kasi, alam mo, nagagastos ka pa sa iyong eleksyon, malaki ang gagastusin, tapos hindi babawi sa iyong salary. Kaya ganyan magkakaroon ng corruption kung paano babawiin ang kanyang gagastusin. So by the way mga kababayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po kasi nagkaka-traffic na mga kababayan. So maraming salamat sa inyong suporta, sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Shout out sa lahat ng mga subscriber ko. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sana hindi kayo magsawang manood sa aking channel. Maraming salamat po. God is good all the time. All the time God is good. Senior kaninyong tanan mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan.